Gusta ka na. Yan, sige, makakaupo na po ang bawat isa sa inyo. Okay, sige. Tama na po, tapos na. At ngayong umaga ay nakasama natin ang mga ilang kapatiran natin mula pa po sa Barangay Dahican. Jose Panganiban, Camarines Norte, nandito sila ngayon. At sa pangunguna ni Pastora Wilma. Okay, tumayo po ang ating pong mga kapatiran mula po sa Camarines Norte na nandito sila ngayon. Sige, tayo kayo, kayo mahiya. Yan. Ayan po. Malayo pa ang mga biniyahe na mga ito. Anong oras kayo dumating, Sister Pina? Anong oras kayo nakarating dito? 3:00 ng madaling araw at sila'y kinaon o sinundo doon sa Cubao, ano? Tapos dinala sila dito. Sige, palakpakan natin si Lord. Salamat po. Aatin sila mamaya, di ba, sa Thanksgiving? Ayun, no? Praise the Lord. Kaya kailangan makilala nyo itong mga taga Camarines Norte na atin pong satellite church doon. Si Pastora Wilma, nasaan? Akala ko. Tinatanong kita, na nasa ako, akala ko sa makabilang langit ka na. Andyan pala. Okay. Ayan, thank you, salamat, no? Alright, so, at bukas ay makaka-attend din sila sa UBI, Universal Basic Income National Convention na gagawin sa San Juan Arena. Okay, salamat po sa Diyos at nakasama namin kayo. Amen? Masaya ba kayo mga taga Maynila? Nakasama natin ang mga kapatiran mula pa sa Camarines Norte. At ngayon, ang paksang tatalakayin natin, tingnan muna, baka may hindi ako mabati. Wala nag-improve sa akin kung may mga iba pang satellite church na nandito ngayon. Wala na pong iba. Wala. Mamaya pa pala darating. Mamayang hapon naman pa, may pupunta pang isang panibagong mga taga-satellite church natin para mag-join sa gagawin nating Thanksgiving. Kaya, ilan tayo lahat, sis, sa Thanksgiving? 231 po ang sasama sa Thanksgiving mamayang gabi. So, samantalahin nyo na yan. Kailangan makilala nyo ang mga kapatiran natin. Okay? Sige, mamaya ko na papalapitin sa harapan ang mga taga Camarines Norte, brethren natin. Kakamayan ninyo, ha? Pagtapos ko na lang mag-preach. Kasi kung ngayon, baka humaba pa ang aking pangangaral, matapos ako ng 6:00 ng gabi. So, ang theme na tinatalakay natin, itong buwan ng Disyembre, sa morning service natin, is about the gifts of God. Ang mga regalo o kaloob ng Diyos. And from that theme ay nakabuo tayo ng isang paksa o topic na aking tinatalakay ay 3 Sundays na about God is the giver of gifts. Ang Diyos ang nagbibigay ng mga regalo. Kaya nasa part 3 na po tayo ng atin pong pag-aaral. At sa mga last 3 Sundays ago, ay tinalakay natin ang iba't ibang gifts. Number 1 is called the gift of salvation. Regalo ng Diyos yan, libre yan. Regalo ng kaligtasan. At yan ay nasa aklat ng Efeso 2, talatang 8, na kung saan ay sinasabi, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob o regalo ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. So, yan po ay ibinibigay na walang bayad ang kaloob o regalo ng kaligtasan. Meron na ba kayo niyan? Natanggap na ba ninyo ang regalong yan ng kaligtasan? So, ibig sabihin, kung sakasakali mang mamatay ka, alam mo na kung saan pupunta ang kaluluwa mo. Hindi ka mapupunta
sa lugar ng kapahamakan o ng pagdurusa, kundi sa langit. At ikalawa na tinalakay natin last Sunday is about the gift of eternal life. Ang regalo ng buhay na walang hanggan, na mababasa natin sa aklat ng Roma 6, talatang 23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na regalo o kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, aside doon sa gift of salvation, ay meron pang gift of eternal life. Kaya tayo po ay mayroong tinatamasang regalo ng buhay na walang hanggan. At ang ikatlong regalo na tinalakay natin is the gift of righteousness. Nasa aklat ng Roma, Kabanata 5, talatang 17. Sa English version, for if by the trespass of the one man, death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. So may binabanggit dito na regalo ng katuwiran o ng kabanalan. Yan po kapatid ang ibinihis o ibinigay sa atin ng Panginoong Jesucristo nang siya ay nakabayubay sa cross of Calvary. At yung ikaapat naman na atin pong tinalakay last Sunday is about the gift of the Holy Spirit. At nabasa natin yan sa aklat ng mga Gawa 2, talatang 38 hanggang 39. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin. At tatanggapin ninyo ang kaloob o regalo ng Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Natanggap na ba ninyo yung regalong ito? May sign, may evidence yan, speaking in other tongues. O sino sa inyo nag-pray pag uwi sa bahay? O meron po ba, na-receive ba ninyo, nakapag-speaking in tongues po ba kayo? Ito po, wag nyo itong pababayaan kahit hindi nyo po na-receive yan, hindi nyo pa natatanggap. Patuloy kayong humingi. Sinabi naman ng Panginoong Diyos yan sa aklat ng Lucas 11, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makakasumpong. Kumato kayo at kayo'y pagbubuksan. Kung ang inyong mga magulang, bagamat masasama, ay nagagawa pa rin itong magbigay ng mabuti sa kanyang mga anak. Kung ang anak mo ay humingi ng tinapay, bibigyan mo ba ng alakdan? Kung siya humingi ng itlog, bibigyan mo ba siya ng ahas? Sabi ni Jesucristo, hindi. Ganon din, humingi kayo sa inyong Ama na nasa langit na magbibigay sa inyo ng Espiritu Santo. Hinihingi po yun. Huwag niyong bibitawan yun. Mamimiss po ninyo, kapatid, yung regalong yun. Sayang. Kasi pag ikaw ay nakapunta sa langit, pagdating sa langit, saka ka manghihinayang paliliwanag sa iyo ng Panginoong Jesucristo at ipapakita sa iyo yung magiging future Christian life mo sana na hindi nangyari. Dahil hindi mo nagtiyaga, hindi mo hiningi ang gift of the Holy Spirit, which the initial evidence is speaking in other tongues. Magsasalita ka ng iba't ibang wika. Kasi marirevolutionize ang buhay mo. Mababago ang takbo ng iyong buhay. Pag na-experience nyo po yan sa inyo po buhay, mga kapatid. Ang gift of the Holy Spirit. Kaya kung hindi nyo na-receive, noong nakaraang linggo, mamaya hingin ninyo. Bukas, hingin ninyo. Kinabukasan ulit, hingin ninyo. Huwag kayong titigil. Ako, isang buwan bago ko na-receive yung gift of the Holy Spirit with initial evidence,
of speaking in other tongues. Nakakilala ko kay Lord January 25, 1980. February 24, 1980 ko naman siya na-receive. So 1 month. Ikaw, 2 araw mo lang hinihingi, di mo naman natatanggap. Suko ka na agad. Hindi, dapat patuloy mong hinihingi yun sa Diyos. Ang isip mo, nananalangin, Lord, tanggapin ko po ang kaloob ng Espiritu Santo. Tulungan mo po ako, Lord. Ayun, natanggap ko siya. February 24, sa Parks and Wildlife. Diyan po, malapit sa NHA na opisina at iba pa mga government offices doon. Yung Parks and Wildlife. Ngayon, Ninoy Aquino na siya eh. Di ba? Ninoy Aquino Parks na ngayon. Doon, karoon kami ng gawain. Nakaupo lang kami. Hindi na kailangan napakaganda at di aircon yung place. Kami, air continuous yung aming lugar. Anong air continuous? Dahil nga, hindi siya nababakuran, wala siyang wall, open air siya, kaya yung hangin, labas-labasa lang, kaya air continuous, hindi aircon na, air continuous. At nakaupo lang kami sa lupa, pero gumalaw, bumaba ang Holy Spirit sa amin. Nagsimula kaming magsalita ng iba't ibang wika. Hindi ako tatagal sa Christian life ko. Magmula nung ma-born again ako nung January 25, 1980 and up to now, December 7, 2025. So, 45 years na akong na kay Lord. Hindi ko kayang tumagal niyan. Iba nga, 2 taon lang, nawawala na sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Iba nga, kakaatin lang, wala na, kinabukasan, wala na kay Lord agad eh. Di ba? Kakaatin lang, nawala na agad sa gawain sa Panginoon. Hindi ka talaga tatagal sa pag-serve kay Lord pag hindi mo natanggap tong regalong ito kasi tutulungan ka ng Holy Spirit sa iyong buhay. Ngayon, ang ikalima natin na pag-aaralan ngayon is the spiritual gifts of the Holy Spirit. Iba naman po yan. Iba yung gift of the Holy Spirit. Yung gift na yun is called the baptism in the Holy Spirit with initial evidence of speaking in other tongues. Magsasalita ka ng mga lengguwaheng hindi mo naman pinag-aralan, ang Holy Spirit ko control sa dila mo. Iba yun. Iba naman itong spiritual gifts of the Holy Spirit. Ito ay siyam. Merong siyam na spiritual gifts of the Holy Spirit na binabanggit sa unang Korinto, Kabanata 12, talatang 4 hanggang 5. And then magja-jump tayo ng talatang 7 hanggang talatang 11. Basahin po natin, mga binamahal. Ang sabi, iba-iba ang mga spiritual na kaloob. So there are different or varieties of spiritual gifts, sabi dito sa Bible. Ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito. Isa lang kasi ang Espiritu Santo eh. Okay? So isa lang ang pinanggagalingan niyan, Holy Spirit. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Verse 7, but the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. For to one is given the word of wisdom. Ito'y gift ito, word of wisdom. Yung wisdom sa Greek word ay Sophia, meaning the ability to make right choice or right judgment. Kakayahan na gumawa ng tamang desisyon at tamang pagpipili. Yun po ang ibig sabihin ng gift of the word of wisdom. At nagagamit yung gift na yan ng Holy Spirit, na ibinibigay ng Holy Spirit sa atin, upang makatulong ka sa ibang tao na nasa mabigat na problema. Lalapit sa'yo, sasabihin sa'yo, sister, ang dami-dami kong problema, hindi ko alam paano ko malulusutan ito. Payuhan nyo nga ako. Yan. Tapos yung kapatid na may gift of the word of wisdom, ipag-pray ka niya. Habang nag-pray siya, mayroong kakaibang kaalaman na dumarating sa kanya na sasabihin sa'yo. At ikikwento niya sa'yo kung ano ang dapat mong gawin. At siya mismo nabibigla doon sa kanyang sinasabi.
Kasi hindi naman niya pinlano ang sasabihin mo eh. Ganito ang gawin mo, ganito, ganyan, ganyan. At nang ginawa mo ito, nalusutan mo yung problema. So, ibig sabihin yan, nag-manifest sa'yo yung spiritual gift ng Holy Spirit, which is the word of wisdom. At another thing ng sinasabing word of wisdom, ito'y tumutukoy sa future. Pwede mong makita ang mangyayari sa hinaharap, dyan sa katabi mo, pag nahayag sa'yo ang gift of the word of wisdom. Future yan. Ano ba sa katabi mo? Nung hawakan mo siya sa kamay, nakapikit ka, nakita ka ng eroplano, papa-take off. Tapos sabi mo, kapatid, may plano ka ba mag-abroad? Oo nga kaya matutuloy ka, sasabihin mo ngayon. Bakit? Kasi nakakita ako ng vision ng eroplanong pa-take off siya. Tapos nangyari nga, nung dumating na lang yung time, hinahanap mo siya, ay nakalipat na si brother, si sister. Nangyari yun. Kasi yung word of wisdom dumarating through a vision. Yung supernatural vision na hindi mo naman siya ini-imagine. Bigla na lang nag-a-appear na lang sa mind mo ang isang bagay. Pwedeng siya ay static, parang picture na hindi gumagalaw. Pwedeng cinematic vision. Ang tawag naman doon ay parang nanonood ka ng TV o ng pelikula, gumagalaw siya. Ganon. Okay? Vision siya. Dumarating yung word of wisdom through a vision. Pwede yung iba naman through inner sense. Ibig sabihin, inner witness. Nararamdaman mo lang na something. Ay kapatid, mag-iingat ka. Huwag kang basta sasakay ha. Nararamdaman ko, mukhang mapapahama kasi future pa lang yon. Tapos nung magkita nga kayo, buti na paalalahanan mo ko, naalala ko yung sinabi mo. Gusto ko sanang sumakay sa jeep na yun eh. Buti na lang, naalala ko sinabi mo, mag-iingat ako, nag-pray ako kay Lord. Hindi ako sumakay. Kasi naramdaman ko parang wag akong sasakay. Yung pala, na-hold up pala yung jeep na sasakyan ko. O di naka-escape ka. Ang tawag doon ay manifestation ng gift of the word of wisdom. Bakit word ang mga sinasabi dito? Ang word kasi ay part ng sentence. Amen? Yung isang sentence. Diba? Example ng isang sentence. Perdy is preaching right now. Okay, that is a sentence. Ang sentence ay composed ng mga words. Perdi, is, ito yung helping verb. Preaching, right now. Mga words yon. So, ibig sabihin dito, ang word of wisdom ay hindi po kabuuan ng wisdom na meron tayo. Hindi natin alam ang future ng lahat ng tao. Ito ay maliit lang na bahagi ng wisdom ng Diyos na binibigay sa atin para makatulong tayo sa ibang tao. Yun po kapatid ay spiritual gift ng Holy Spirit. At ang sabi, to another, the word of knowledge to the same Spirit. So nagbibigay din ng Diyos ng tinatawag na word of knowledge. Again, it is a part lang, small part of the knowledge of God na darating sa'yo. Hindi yung knowledge na na-earn mo dahil sa pagbabasa mo ng Bible, o na-earn mo yung knowledge dahil sa pagbabasa mo ng aklat o pag-aaral mo. Hindi po yan ibig sabihin ng word of knowledge. Ito po ay supernatural knowledge na wala kang ibang paraan para malaman mo ang tunay na kondisyon ng katabi mo, kundi ang Diyos lang ang nagpahayag sa iyo nito. Na po pwede po na habang, sabi nga sa akin ng isang brother, Bishop, habang nagpapaawit po yung isang kapatid, naramdaman ko po meron siyang problema eh. Kasi iba yung naramdaman ko. Sabi ko sa kanya, yun ay manifestation ng gift of the word of knowledge. Ibig sabihin, binibigyan ka ng Diyos ng kaalaman patungkol sa isang tao kung ano ang sitwasyon niya ngayon. Kasi sabi niya, naramdaman ko po yung may mga dalahin siya. Nahihirapan siya. Sabi ko, pagka ganun magpipray ka kay Lord. And then lalapitan mo yung kapatid na nagpapaawit. After nang magpaawit, tanungin mo siya, may mga pinagdadaanan ka ba? Ay, naku, ang dami. Daanan mo lang, wag mo kang mag-i-stay doon. Di ba? Ganon. May mga taong ganon. Dati noon, meron tayong isang worship leader, nasa Canada na ngayon,
nag-fasting pa siya bago siya mag-worship leading. At tapos nung nasa church na, ang saya-saya pa niya. Nung magsisimula na siya, tumayo na siya sa pulpit para mag-worship leading, biglang bumigat ng gusto ang puso niya. Hindi siya ngayon makapagsalita kasi feeling niya para siyang backslider na ang bigat-bigat ng puso niya. Sabi niya, ano nangyari sa akin ito? Anong kasalanan ko? So ang ginawa niya, umupo na lang, nagtago doon sa pulpit kasi pulpit natin kahoy yun eh. Medyo malaki-laki. Kaya pag umupo ka dyan, hindi ka na makikita ng tao. Yung mga tao, naghihintay ng pasimula. Sabi nila, nawala si worship leader. Tapos tumayo ako ngayon. And then nilapitan ko siya. Anong problema mo, Sister Lorna? Pastor, hindi ako makapag-worship leading. Ang bigat-bigat ng puso ko para po akong backslider. Kanina lang ang saya-saya ko. Ako, tumayo ka dyan. Hindi ikaw yan. Pinaparamdam sa'yo ng Diyos, maraming dumalo dito. Ganyan ang kalagayan. Feeling backslidden. At dahil sa maraming mga problema, di sila niya kayang ipagkatiwala nila ang buhay nila kay Kristo. Sige, tayo ka dyan. Sabihin mo. Binubulungan ko siya. Sabihin mo. Lahat ng mga mabibigat ang nararamdaman nila at piling nila mag-backslide, lumapit po kayo sa harapan, ipag-pray po namin kayo. O, tapos, nung masabi niya yun, nagpuntahan ng mga kapatiran sa harapan. Sabi niya, patingin siya sa akin, sabi niya, totoo pala, Pastor. Oo, sabi ko, gift of the word of knowledge yung nag-ooperate sa iyo. Ang problema, hindi mo alam po paano mag-ooperate yung spiritual gift ng Holy Spirit eh. Tapos ipag-pray mo na ma-release sila. Sige, hindi na ako mag-pray, ikaw na. O di nag-pray siya, mamaya, iyakan na yung mga kapatiran. O. And then, nung mahimasmasan na sila, nagpaawit na, naku, grabe yung joyful na pagpupuri, nakalaya silang lahat. Ang tawag doon ay gift of the word of knowledge. Pinapadama sa'yo, kaya lang sensitive ka dapat dyan. Okay? O meron naman, isang nag-worship leading din sa atin. Sabi niya sa akin, sinesenyasan niya ako na lumapit habang nagpapaawit siya ng worship. Sabi ko, umakit ako sa entablado. Sabi ko, bakit? Pastor, pag pinyo ko, hindi ko maigalaw yung kanang balikat ko, masakit. Sabi ko, kanina ba masakit? Wala po, ngayon lang. Hinampas ko siya, sabi ko, hindi ikaw yan. Mayroong dumalo rito, masakit ang kanang balikat. O habang sabi mo lang sa mga musician, sounds of music lang muna, wala munang aawit kasi magtatawag ka. Lahat po ng may sakit sa kanang balikat na hindi nila maigalaw ay lumapit sa harapan. Nagulat siya. May 3 lumapit sa harapan. Sabi ko, ipag-pray mo. Sige, babakapan kita. Pinag-pray niya, mamaya, wala na. Tinanong ko siya, o yung sakit sa balikat, wala na din po. Sabi ko, hindi ikaw yan. Yun po, ganun nagmamanifest ang word of knowledge. Ano ba, katabi mo, hindi mo kilala yan. Tapos feeling mo, kaninang sayang-saya mo, biglang may tumabi sa'yo rito, parang feeling mo kapatid, dinaganan ka ng sangkaterbang problema sa buhay. Ano ba ito, umupo lang katabi kong ito, parang iba na pakaramdam ko. Hindi ikaw yan, yung katabi mo. Pinapadama sa'yo ng Holy Spirit ang kalagayan niya. You need to pray for that person beside you. At ang gagawin mo, kapatid, pasensya ka na. Pwede pa ka nang ipag-pray. Ganon. Tapos pag pinag-pray mo, and then lumalabas na sa bibig mo, yung Panginoon, ang mga bigatin sa puso niya, magulat siya. Ba't sinasabi ito may bigatin? Meron nga ako eh. And then pag na-release siya, magpapasalamat siya sa'yo. Anong tawag doon? Word of knowledge. O pwede rin naman yung nakatagong kasalanan ng katabi mo. Yung tagong-tagong sin na hindi pa talaga na-reveal. Na may ginagawa kang habitual sin na walang nakakakita, ikaw at ang Diyos lang. Hindi kakalabitin ka, kapatid, nakakita ako ng bisyo na may ginagawa kang kasalanan na. Ha? Ano yun? Binulong mo sa kanya? Ano mo nalaman yun? Lihim na lihim ko yung kasalanan yun. Ang tawag doon ay word of knowledge. Ang totoo, pag nag-manifest yan sa ganitong gawain, nakakapag-serve ka kay Lord. Ikaw rin lumalakas, tumitibay. Hindi po yung preacher lang ang nakakapag-minister. Kahit ikaw, kahit hindi ka leader, member ka lang, pwede kang gamitin para yung kapatid mo, katabi mo ay makalaya sa mga problema sa buhay. Kung
itong spiritual gift na ito, like the word of knowledge, ay nasa sayo. At ang sabi, to another faith of the same Spirit. So, bago ko isa-isahin yan, ay gusto ko munang sabihin sa inyo na meron pong iba't ibang categories ng spiritual gifts ng Holy Spirit. Yan. Meron pong ang tawag yung binabanggit ko kanina, gifts of revelation. Kapahayagan niyan, kaloob na kapahayagan, binubuo ng word of wisdom, word of knowledge, at saka ng discerning of spirits. So dito na lang ako mag-ano kasi pag dito medyo baka magkalabo-labo. Ito, tatlong kategorya ng spiritual gifts. Binibigay ng Holy Spirit sa sino mang gusto niyang bigyan. Hindi yan ikaw na nagde-desire, ako, penya ako nito, sa'yo na. Hindi po. Ang nagde-decide ang Holy Spirit kung bibigyan ka niya niyan. Like yung word of wisdom tsaka word of knowledge, ang tawag ay part siya ng gifts of revelation. Revelation, kapahayagan. At kasama din doon yung discerning of spirits. Ang discerning of spirits, bukas ang mata mo sa spiritual world. Anong ibig sabihin nito? Nakakakita ka ng masamang espiritu, hindi dahil nagpapakita sila. Magugulat sila. Ba't mo sila nakikita? Iba po yung nakakakita ng masamang espiritu dahil nagpapakita yung mga demonyo sa'yo. Iba naman po yung discerning of spirits, hindi sila nagpapakita, pero nakikita mo. At hindi lang demonyo yung pwede mong makita, pag binigyan ka ng gift na yan, makakakita ka rin ng anghel. Usually sa mga gawain, ganun. Tapos makakakita ka din ng trono ng Diyos. Pag may gift ka niyan. At nakakakita ka rin ng espiritu ng karamdaman. Na-experience ko kasi yan, kaya na ipapaliwanag ko po sa inyo, by the grace of God. Naimbitahan ako sa isang church dito sa Novaliches. Hindi ko alam na yung isang elder pala nila sa church ay 3 araw nang may karamdaman. Pwede pong yung sa gifts of revelation, mag-operate, hindi isang gift lang, hindi discerning of spirits lang, pwedeng merong gift of the word of knowledge at gift of the word of wisdom. 3 sila mag-ooperate sa'yo. Sa paanong paraan ko na-experience yan. Nung nagpipits ako, napahinto ako kasi nakita ko ng isang matandang babae, nakaupo doon sa malapit sa pintuan mismo ng simbahan, pinuntahan ko siya na Novaliches. Nakita ko siya, kaya lang ang nagtataka ako, ang daming daga sa buong katawan niya. Tingin ko lang parang itsura ng daga na nakakapit sa buong katawan niya. So, napahinto ako ng preaching at binigyan ko siya ng attention. Sabi ko, sister, nakakakita po ako ng napakaraming parang itsurang daga sa buong katawan po ninyo. And then, may dumating sa akin 3 araw ng masasakit ang buong katawan ng matandang babae. Sabi ko, 3 days na po kayo na kayo po ay may sakit. Opo, sumisigaw yung matanda. Ba't ko nalaman? Gift of the word of knowledge. Nung una, discerning of spirits. Nakikita ko yung espiritu ng karamdaman. Ikalawa, gift of the word of knowledge kasi yung sitwasyon niya, 3 days na siyang mayroong sakit. Yung past at present ay pwede mong malaman yung sitwasyon niya. So 3 days, yung lalaki mata nung mga nandoon. Kasi first time ko lang tumapak sa church na yun, ba't nalalaman ko yung kalagayan niya. Tapos yung word of wisdom, para may bumubulong saan, palapitin mo sa harapan. Pinalapit ko sa harapan, ang ginawa ko lang, sabihin po ninyo, magaling na kayo. Sige, magaling na ako. Kitang-kita ko naman sa vision ko sa kanya. Naglaglagan yung parang itsura niya, mga daga sa katawan niya. Biglang umiyak siya, sabi niya, nawala lahat ng sakit karamdaman niya. Anong manifestation yun? Word of wisdom. Ibig sabihin, sa ganung sitwasyon, ano ang solusyon? Ano ang paggagawa? Diba usually dapat ipapatungan mo ng kamay pag pray mo. Hindi ko pinag-pray eh. Pinadeclare ko lang sa kanya, sabihin niya po, magaling na kayo. Kasi yun ang dikta sa akin ng Holy Spirit. Sabihin niya, magaling na siya. Magaling na ako. Yun po, gumaling na siya agad. So, yan po ang tawag ay gifts of revelation. Kaya pag meron kayong gift niyan, kapatid, grabe, noong 1990s,
kalakasan, kasagsagan ng prophetic ministry revival dito sa church. Naku, hayag na hayag po yan. Alam na mga matatagal na rito na wala talaga natatagong kasalanan. At noong naalala ko nung araw, nung nagpipits ako sa lugar natin kay Alpa, dyan sa Moraita. Maraming mga brothers natin, nagtatago doon sa likuran ng malaking, anong pa matawag doon? Ano ba yung, namumove siya eh. Yung pisara, yung blackboard. Nagtatago sila doon. Nag-aaltar ko ako. Sabi ko, meron pa rito na pinakita sa akin ng Lord na mahilig magbasa ng mga ganitong mga newspaper na may andun yung mga bold na mga newspaper. Grabe yung ano ko nung araw na yun. Lumapit kayo, walang lumalapit. Biglang pagtingin ko doon sa blackboard, andun yung mga tagus-tagusan yung mata ko, kita ko lahat yung mga brothers doon, nagtatago doon. Sabi ko, nagtatago kayo dyan, kung hindi kayo lalabas, babagitin ko pangalan nyo isa-isa. Nakikita ko kayo, mamaya, naglalabasan sila, lumalapit sa harapan at nagsisisi. Anong yun? Discerning of spirits, tagus-tagusan ng mata. Alam mo kung ano nangyayari sa likuran ng mga bagay na yan. Yun po, kapatid, ay gifts of revelation. At ikalawa naman, na kategorya is gifts of power. Anong binubuo ng gifts of power? Gift of faith. Yan. Yung gift of faith, hindi ikaw ang mag-ooperate niyan. Usually, nangyayari yan during time po na nasa peligro o panganib ka. Pag binigyan ka ng Holy Spirit ng gift of faith, ay grabe, makakagawa ka ng himala. Hindi ko nakakalimutan, nagkaroon ng sunog sa lugar namin dyan sa Damka, sa Old Santa Mesa. Ano yun December 31, umuwi ako sa bahay, kasama ko si Pastora Isbel. Bagong kasal kami noon, December 31. Tapos punta kami sa bahay nung gabi. Tapos dumating yung kapatid ko, sabi niya, Kuya, may sunog. Sabi niya, doon sa malapit-lapit sa kila Sister Liwanag, lalo. Ha? Sabi ko, sige, anak, sabi ko sa kapatid ko, bilangin mo yung bahay mula sa atin kung ilan para matansya ko bago mga nasa mga pang 20 yung bahay namin doon sa nagliliyab. Ako na agad, yung mga ibang tao, pinanonood kami, ba't pinalalabas ko na lahat yung mga gamit namin? Kami lang naglalabas ng gamit, ang layo pa naman ng sunog. Mamaya kumakalat na po yung sunog, kumakalat na. Hanggang sa dumating, yung kapitbahay na namin ang nagliliyab sa apoy. So kasunod na yung bahay namin. Yung nanay ko, pinaiwan ko na sila doon, umiiyak ng nanay ko, naku, paano na kaya yan? Pag nasunog ang bahay, paano siya natitira, paano ipatatayo uli yan? Sabi ko, Lord, hindi ako lalabas dito sa bahay na ito. Hindi ako papayag na ito'y masunog. Mamaya, nakita ko na nagliliyab na po yung katabi na namin. Mismo yung apoy, ang laki-laki na, dinidilaan na yung bahay namin, kahoy lang yung bahay namin. And then lumabas ako. Tapos, tinapatan ko yung malaking apoy na yun. Tinaas ko ang kamay ko. Kako sabi ko, hangin, inuutusan kita. Umihip ka, papunta doon. Sabi kong ganun. Bigla po kamong ang lakas ng hangin, pumunta nga doon. Kaya yung apoy, dumadon, nasunog lahat ng mga tao. Yung mga bahay na nandoon. Usap-usapan doon sa lugar na yun Iniskipan daw ang bahay namin at may malakas na hangin daw na pumaroon at kaya tumatalon, lumilipad yung mga apoy at nasunog yung mga nandoon. Sabi ko, naku po, Panginoon, patawarin mo po ako. Pero sumunod sa akin yung hangin sa sinasabi ko. Special yun, manifestation yun ng gift of faith. Hindi mo, kahit ulitin mo siya, pero pag walang nagmamanifest sa'yo, wala. Hindi magmamanifest. Kasi noong dati may sunog din nun Sabi ko, nagamit ako nun. Damit, tinapatan ko yung sunog. Sa pangalan ni Jesus, huminto ka. Doon, lalo lumakas pa yung apoy Iba talaga, kasi wala naman kami sa sitwasyon na kami ay nasa panganib. Ang kalagayan lang
Kagaya lang ganun, pinuntahan ko lang yung sunog. Doon sa malayong lugar, pinapahinto ko, di naman apektado ang kalagayan namin. Pero dito talagang apektado kami. Doon nag-ooperate yan yung tinatawag na gift of faith. Grabe, ibang klase. First time kong naranasan yung gift of faith na yan. Nautusan ba naman ng hangin, mamaya sumunod siya. Umihip talaga. Kaya ang laki ng sunog. Sisimula pa lang ng taong iyon, January 1, anong year yun? Start? No? 1995. 1994 kasi kami kinasal December 31 1994. Tapos, siyempre, pupunta kami ng bahay and then, kasi simula pala ng January 1, 1995, sunog ang bahay doon po sa kalakihan ng Damka. At sabi nila, dapat daw magpamisa nga daw kami. Pero misa-misa. Dahil daw, na-escapean yung bahay namin na talagang yun na yung nilalamon. Hindi natuloy. Because of the manifestation of the gift of faith. Amen? Palakpakan naman natin ang Lord sa testimony niya. Tapos, another gift na binibigay ni Lord is the gifts of healing. Gifts of healing. Bakit plural siya? Pag binasa niyo ang 1 Corinthians chapter 12, ay hindi gifts of healing. Ibig sabihin nun, may specialty ng healing. Parang doktor din. May doktor, may kanya-kanyang specialty. Ako alam ko specialty ko yung pong merong scoliosis sa likod. Ang dami ko nang pinag-pray, pag pinag-pray ko yun, nagkakaroon po ng healing. First time kong naranasan akong magamit yan sa retreat noong taong 1988 ata. Nagkaroon ng retreat sa Villa Cristina Resort. Yung aking hipag na si Jem Quesada. Lumapit siya sa akin sa retreat na yun. Sabi niya, Kuya, pag-pray niyo ako, sa kasakit ang likod ko, matagal na. Nung ipato ko ang kamay ko sa kanya, nakakita ko ng vision na maitim siya dito sa kanyang spinal column, baluktot na ganyan. Kinuman ko na maging straight. Tapos kitang-kita ko, straight siya. And since then, gumaling siya sa kanyang scoliosis. Kaya since ganun, mula doon, lahat ng pinagpipray ko na mayroong karamdaman sa likod na scoliosis ay gumagaling. Ang tawag doon, specialty. May specialty ka. Pero pwede mong ipag-pray sa ibang sakit. Kaya lang, yung specialty mo ay meron. Kaya, gifts of healing. Ang Lord ang nagbibigay niyan sa atin. Amen? Kaya, dapat meron ka niyan. Hindi sa pastor lang. Pag may sakit ka, pagpapapalay ka sa pastor. Pwede yung katabi mo. Bigyan ng gifts of healing yan. Hindi mo lang alam. At siya rin, hindi niya alam. Kasi inisip niya, attendee lang siya sa church. Kaya hindi siya nag-grow kasi hindi nagagamit yung gifts Hindi niya alam, meron palang gifts of the Holy Spirit na binibigay para gamitin ng Diyos. Okay? Tanungin mo katabi mo, may karamdaman ka ba? Sabi mo, tanungin nyo. Tanungin nyo katabi, may karamdaman kita. Gusto bang ipag-pray kita? Di ba? Yan po Hindi po kasi ito para sa mga pastor lang, mga ngaral o leader. Hindi po. Alam niyo po, pag po nalaman niyo itong mga truth na to, magiging very exciting ang Christian life mo. Hindi boring. Mag-grow ka dito kasi nagagamit ka ni Lord sa healing. Amen? Pag may gift ka, gift yan Binibigay yan ng Holy Spirit at meron, ang tawag din gift of working of miracles. Kasama sa gift of working of miracles ay ang pagpapalayas ng masasamang espiritu. Yung mga nadidemon possess, kasama po yan, kapatid, sa gift of working of miracles. At yung mga gift of working of miracles, yung bulag, yan, nakakakita. Yung pilay, nakakalakad. At pinatikman ako ng Diyos niya, no, nagsisimula pa lang ako dati ng gawain. Nakatayo ko dyan sa kanto ng Bitina Street at saka tapos ng Luzon Avenue, anong sunod nun? Bisayan. Bitina at saka kanto ng Bisayan Avenue dito. Nagkukulisin ako mag-isa. Tumatayo ako doon sa tabi lang, sa kanto lang. Tapos merong radio phone lang. Yun ang gagamitin kong mikropono. Wala na pong magpapaawit. Kundi pangangaral ko lang.
Tapos, siyempre, tinitigal lang ako ng ibang tao, pero pagka po sabi ko, lahat ng may sakit, lumapit kayo. Pag gano'n, magpapapray. Tapos nakita ko, may isang pilay, may saklay, na lumapit para magpa-pray. And yung ginawa ko, pinag-pray ko. Tapos, gumaling. Yung nakakuha ng attention po yun eh. Kaya ang tao po ay lugsilapitan. Ang sabi ko sa kanya, ito po, pasanin nyo na lang ako yung inyong saklay. Pag lumakad kayo, hindi umuwi nga. Ang saklay niya ay pasan-pasan na lang niya. O, nakaakay po yan ng mga tao. So, nagsimula ko dati ng gaytong gawain dito sa Sampaloc eh. At yan, mga napagwagian sa mga ganoong street crusade na ginagawa ko yan. Ang mga Kisada brothers at Kisada sister. Sila nakatanggap kay Lord. At yung mga Gaetano at marami pang iba na tumatayo lang ako sa street corner at nagpipreach. Siguro naawa ang Diyos sa akin. Sabi siguro ng Panginoong Diyos, di ka pinapansin ng mga tao, di magmamanifest ang gift of working of miracles. Ayun. At yung slain in the spirit, pag pinagpipray mo, hindi mo naman pinapatungan ng kamay, hindi mo naman tinutulak, babagsak na lang siya. Oh. Sa kalsada yun, nag-altar ko lang ko, pinagpipray ko yung mga, hindi ko naman pinapatungan kamay ko, bumabagsak, kaya sa gawain sa crusade ko, sa kalsada doon, sa Visayan Avenue, mga nakahiga yung mga tao doon. Siyempre makakakuha ng atensyon yun, di ba? Ba't humihiga sa kalsada yung mga yun? Bumabagsak kasi yung mga tao eh. Pag tinapatan ko ng kamay ko lang, hindi ko siya papatong, nakatapat lang, pinagpe-pray ko, nakapikit ako, pag dilat ko na nakahiga na pala yung tao. So, ganun po. So, working of miracles yun. Kasi, hindi mo naman pinapatungan ng kamay, biglang nai-slain in the spirit yung tao. Yan po, nagsimula ng gawain natin dito sa Sampaloc. Naunawaan nyo, kapatid? Diyan nagsimula yun. Sa street crusade na pinagagagawa ko dyan, sa lugar dyan. At ang sumunod naman ay gifts of utterance or speaking in mysteries. Ito po ay kaloob na pagsasalita sa hiwaga. Ito ay binubuo ng gift of prophecy. Ayun. Nung minsan naranasan po namin nung Tuesday service, yung gift of prophecy, may nag-prophesy. At sa prophecy na yun, talagang tumimo sa puso ko yun. May program tayo na sinusunod ngayon, dahil sa ganoong pong nangyari, ay nilapitan ako ng isa sa mga gumawa ng program. Sabi sa akin, Bishop, anong gagawin po natin? Susundin po ba natin ang programa? Hindi na ako. Ito ang gawin, ito yung ganyan, magkaroon ng prayer of repentance. I-assign mo si ganyan, ganyan. Ayun. Kaya nagkaroon po ng iyakan noon at nagkaroon ng revival nung time na yun. Kasi, through the gift of prophecy, isang simple gift of prophecy na manifestation can cause revival. Nakawa nyo? Maya paliliwanag ko pa kung ano ibig sabihin ng prophecy sa later on. Isa kasi sa mga tinatawag na grace gift din yan ng Holy Spirit. Okay, ito naman po ay gift of speaking in other tongues. Ayan. Yung initial sign ng baptism in the Holy Spirit, magsalita ka ng iba't ibang wika. Pero pag ito po kapatid ay naging lifestyle mo na ang pagsalita ng iba't ibang wika, nagiging spiritual gift na siya sa iyo. Nagagamit mo na siya bilang prayer language mo. Pag magpipray ka kay Lord, hindi napapakinggan ng dyablo kung ano sinasabi mo kasi pwede mahadlangan dahil naririnig niya yung binabanggit mo. Pero pag nag-speaking in tongues ka, kahit si Satan, hindi niya maunawaan kung ano sinasabi mo. Kasi you are speaking to God in mysteries. Diretso kang nakikipag-usap kay Lord. Ang tawag ay prayer language of the Holy Spirit. At pag meron kang gift niyan, kahit kailan hindi ka manlalamig, lagi kang recharge, lagi kang revive. Kasi ang sabi ng 1 Corinthians 14 verse 2, ang nagsasalita ng iba't ibang wika ay nagpapalakas sa kanyang sarili. He who speaks in tongues edifies himself. Yung salitang edifies, para kang cellphone na nire-recharge. Nare-recharge ka uli, nare-revive ka. Kaya nga gift siya
para yung Kristiyano hindi man lamig. At ang speaking in tongues, pag naging practice mo yan, nakapagpapatibay ng faith mo, lumalakas yung faith mo kay Lord. Nasa Book of Jude, verse 20 po yan. Nandun po yun. Kaya kailangan po talaga. Yung gift na yan, kaya nga regalo ng Diyos para sa iyo. Ang problema, hindi ka interesado. Wow, sayang. Hindi mo hinihingi kay Lord. Parang akala mo okay lang, wala ko niyan. No. Mape-preserve ang spiritual life mo. Kung hindi dahil sa gift na yan, maaaring wala na kami sa paglilingkod sa Diyos. Mind you, nakatagal ako ng more than 45 years sa pag-serve kay Lord. Marami na akong pinagdaan ng problema sa buhay. Marami akong napagdaanan na parang ako yung magbabakaslide na rin. But through that gift ng Holy Spirit, meron akong speaking in tongues na gift, ginagamit ko po siya. Lalo na pag po, halimbawa, magsalita ako sa malakihang grupo, mga thousands po yung taong pagsasalitaan ko. Siyempre, hindi ako sanay sa ganun, di ba? Kinakabahan ako. Anong ginagawa ko para mapalakas ang faith ko? Speaking in tongues silently. Nagtatangs ako. Pagtayo ko ngayon sa harapan, nagtataka yung pastor nag-invite sa akin. Sabi sa akin, sanay na sanay kang tumayo sa 5,000 tao? Is this your first time to stand before the 5,000 congregation? Member ko, ako, first time ko po. Pero bakit hindi ka ninenervyos? Hindi niya alam, nag-speaking in tongues ako, nawawala yung fear. Nawawala yung stage fright. Nawawala, kapatid, yung bang pagtingin mo sa sarili mo, you only depend on God. Speaking in tongues ay kailangan mo. Sabi sa katabi mo, speaking in tongues ay kailangan mo. Gamitin mo siyang prayer language ng Holy Spirit. Lalo kung magpapaawit ka, kailangan nakababad ka, kapatid, sa praying language ng Holy Spirit. Kasi importante po yan. Para mawala yung concentration mo sa sarili mo. Kasi yung number one kalaban ng mga taong tumatayo sa harapan, yung self-conscious. Pagiging self-conscious. Kailangan mawala yan, God-conscious. Ang speaking in tongues, makakatulong yan. Yan, gift yan. Kapatid, binibigay ng Lord at ito pa, hindi lang speaking in tongues, kundi gift of interpretation. Di ba ang speaking in tongues, di mo na tindihan yung sinasabi. Urabada sekit dimbura tsaka talibidi sikuyada. Hindi mo naintindihan kung ano yan. Pero pag may gift of interpretation of tongues ka, nauunawaan mo siya. At yung katabi mo, pag may gift of interpretation, naintindihan yung speaking in tongues. Sa isang gawain natin na tinatawag natin na EGR, Encounter God Retreat. May kapatiran tayo na baptize sa Holy Spirit. Nag-speaking in tongues. Ang lakas-lakas ang speaking in tongues niya. Mamaya may isang sister, nakatingin sa akin at nakangiti. Lumapit siya sa akin, sabi niya sa akin, Pastor, naintindihan ko po ang speaking in tongues niya. Anong sinasabi? Sinabi sa akin ang mensahe ng speaking in tongues niya. Sabi niya, ano po yun? Sabi ko, that is the gift of interpretation of tongues. Kasi ang speaking in tongues, pag may interpretation, equivalent to prophecy. Nagpa-prophesy yung tao through speaking in tongues dahil may interpretation. Mayroong tao, mayroong nakikinig dyan na naintindihan kung ano ang mensahe ng Diyos. Sabi niya, nagulat daw siya eh. Sabi niya, naunawaan ko po yung speaking in tongues ng tao. Kaya ako nakangiti sa inyo, Bishop. Sabi siya, ang ganun. O, ang sarap, di ba, maglingkod kay Lord? Pag may ganyan, alam nyo, kaya boring ang Christian life. Sunday attend lang, tapos mamaya inaantok-antok pa. Kasi wala ngang manifestation ng gifts sa buhay nyo. Hindi nyo kasi hinahanap at dinidesire eh. Akala lang yung Christian life lang, umaten ng Sunday, pagtapos ng Sunday, kumain na, uwi na, tapos ang Christian life. Hindi ganun. Dapat tayo may contribution sa gawain. Kanina, dapat sa praise and worship, may nagpa-prophesy na, pwedeng worship leader, nagpa-prophesy na. Pwedeng any one of you, pwedeng nagpa-prophesy. Mamaya bago mag-prophesy, nag-speaking in tongues na yung iba, nagpe-prayer language. May prayer language of the Holy Spirit. Very powerful yung prayer language. Hindi ka nagsasalita sa tao, kundi sa Diyos. At you speak mysteries, hiwaga ang sinasabi mo. Even the devil, Satan,
cannot understand what you're saying because prayer language yun ng Holy Spirit sa'yo. Ang sarap pong maranasan yun. Amen? Okay. So yan. Ngayon, dadako na po tayo dito. Ano ang purpose ng 9 spiritual gifts na yan na aking tinalakay sa inyo? Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 12 verse 7, but the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. Para sa kapakinabangan ng bawat isa. Binibigay po yun. Ang sabi ng verse 11, ang nagdi-distribute ng 9 spiritual gifts ay ang Holy Spirit. And He distributes it according to what He determines. So, kung gusto ng Holy Spirit, bigyan ka niyan, praise the Lord, magagamit ka ng Panginoon. Ang problema, wala ka nare-receive eh. Hindi na namin kasalanan yan. Binababa na nga namin ng teaching na ito. Ang problema, ikaw eh. Hindi na kami. Pwede sabihin mo, pag nagharap kayo kay ni Lord, hindi ko naman po alam na may ganung gift eh. Hindi naman tinuturo sa amin ng pastor. O pwedeng tinuro, tulog ka naman. Di ba? Nagpipreach yung pastor, tinutulugan mo. Kaya tuloy, walang sense yung pinangangaral ng pastor about the 9 gifts of the Holy Spirit. Importante yung tinuturo ko sa inyo. Pag ito, binaliwala mo, parang hindi mahalaga sa iyo yung tinuturo ko, parang nonsense ang binabanggit ko, kapatid, ginagawa, daya sa iyo ni Satan yun. Kasi ayaw niyang magkaroon ka ng interest sa 9 spiritual gifts ng Holy Spirit. Yan ang pinanlaban ko sa mga mangkukulam at sa mga, ang tawag dito, doon nasa Balungaw kami, sa Pangasinan, nag-crusade kami sa Balungaw. Kung hindi lang dahil sa 9 spiritual gifts na yun, hindi ako maiingatan. Kasi yung Balungaw pala ay lugar pala ng mga espiritista at mangkukulam. Yung Balungaw, Pangasinan. Noon pong nakaupo kong ganyan dinig ko yung boses ng Holy Spirit nagsasalita nandito sa loob ko Sabi ba naman sa akin, tumingin ka sa bintana. Nandoon yung mga babaeng nasa unahan na mga mangkukulam sila at espiritista. Tingnan ko nga. Yung mga matatanda nakagano, nalalaki pa ang mga mata. Nilapitan ko. Sabi ko, Nay, dadalo ho kayo ng Bible study Tapos, nakatitig lang sa akin. Sabi ko, ano po kayo, mga mangkukulam at saka mga ano po kayo? Mangkukulam at ano yung isang sinabi ko? Espiritista. Nagkatinginan sila. Paano mo nalaman? Kaya doon sa Balungaw, nabalitaan ako doon na may tawag sa akin Anong tawag? May tinawag sa akin doon yung mga mangkukulam na yun na mga espiritista tapos si Ana, si Sister Ana, hindi ba Sister Ana Quezada? Ayun, si Ana. Kasama namin yan. Nung kalakasan ng prophetic noon, bukas ang mata niya, may gift of discerning of spirits yan May kinuha siyang isang matandang babae, pinag-pray niya. Tapos habang pinag-pray niya, nakapikit siya, nakikita niya, yung mata, lumalaki, parang hanggang plato, yung mata. Sabi niya, Nay, bakit mo lumalaki ang mata niyo? Nabigla yung matanda. Paano nalaman na ganun siya? Nabigla. Kasi pag may gift of discernment, yung spiritual gifts na yan, pag meron ka niyan, yung mga tao mismo na may ganoong mga kinakasangkapan ni Satanas, hindi kanila magagapi Alam nila may power ang Christian. Tapos nung nandito na kami, nag-overnight prayer kami diyan sa Christian House sa Antipolo, nakita ba naman ako ng vision, pangalan ko sa papel, nakalagay doon Ferdinand Baga, tapos bukas may kandila, nakasulat ang pangalan ko, nilalagay ba naman ang pangalan ko doon, sinusunog ba naman doon sinusunog sa kandila, yung aking pangalan na nasa papel, mula sa Balungaw. Friday yun. Yung Friday kasi, yung ano nila Friday overnight namin Yung time na yun, kita ko sa vision, spiritual gift yun. Word of knowledge ang nag-ooperate sa akin at that time. Naingatan ako ng Panginoon, nirebuke ko, namatay yung ilaw. Siguro nagtataka sila. Hindi tayo nagkatagumpay doon kay Ferdinand Baga.
Because of the operation of the gifts of the Holy Spirit na kailangan natin. Kaya kung pakiramdam mo, kinukulam ka, dapat meron kang operation ng 9 gifts sa life mo. May spiritual gift ka dapat. Amen? Kristiyano ka, basta pagpahinyo ko, mukhang kinukulam ako. Teka muna, Kristiyano ka eh. Dapat nasa iyo ang spiritual gift ng Holy Spirit. Hindi naman po kasi pinipil sa amin yan eh. Hindi naman po kasi dapat i-desire namin yan. No, mali! Kapatid, dito nyo, mula ngayon, pag na-experience nyo yan, bagbago ang takbo ng buhay spiritual nyo. Aapoy kayo kay Lord. Ang tapang ninyong humarap sa kanino mang mga gawa ni Satanas, sapagkat merong gifts of the Holy Spirit. Amen? Ayan. At ang sabi, for the profit of all. Hindi para sa sarili lang yun, para sa lahat. Kaya aatin ka, Lord, ano po ang contribution ko para mapatibay ko yung kapatid? Di ba? Dumating ka, nakatabi mo si, anong pangalan ni sister? Anong pangalan? Ito, kalala ko to eh. Si Sister Marilyn. Nakatabi mo siya. Nakangiti Sister Marilyn. Pero naramdaman mo, Marilyn, lagi ka ba nananaginip ng, lagi ka bang pag natutulog ka ay binabangungot ka? Nagulat siguro yung si Marilyn. Ha? Paano mo nalaman? Kasi discerning yun. Nadidiscern mo na may espiritu ng bangungot na kumikilo sa buhay niya. Spirit of death yun. Yung bangungot, spirit of death yun. Hilibukin mo ngayon yun. Yan po yun. So dumalo ka, pag uwi mo, nakatulong ka sa isang tao. Hindi yung dumalo ka, wala. Anong contribution mo? Wala. Hindi ka pa nga nag-tithes and offering. Wala ka rin contribution. Wala lahat eh. Dumalo ka lang. Wala kang naitulong sa sino bang kapatiran. Ang naitulong mo lang, kung usher ka, kumamay ka. Ayun. At ngumiti ka. Pinaupo mo. Yun lang ang naitulong mo. Pero the rest, wala. Kasi bakit? Hindi nag-ooperate ang 9 gifts na kailangang i-decide ng taga-Radiance of God's Glory, Global Harvest Church. I-discern yun, hingin nyo sa Panginoon yun. Lord, bigyan mo ako ng 9 gifts. Ready ka lang, ha? Last 5 minutes na lang ako. Amen? Ready ka lang, kapatid. At aside sa 9 gifts, may iba pa. May 7 spiritual gifts naman na binibigay sa mga believers ng ating Panginoong Jesucristo. 9 gifts kanina pinag-uusap. 9 spiritual gifts. Ngayon naman, 7. 7 grace gifts of God. O yan. Ang sabi, ibinibigay yan. Kristiyano ka, ang tanong, natatanggap mo bang regalo ng Diyos? Wala eh. Ang alam mo lang na regalo ay sa Christmas. Na matatanggap mong regalo. The rest, wala na. Eto. Sabi, may iba pang 7 spiritual gifts na ibinibigay sa mga believers ni Lord. Ang tinatawag na 7 grace gifts. Ano-ano ang mga ito? Roma 12:6 hanggang 8. Basahin natin, ha? 1, 2, 3. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na yan. Diyan tayo muna huminto. Tumanggap tayo. Ang problema, tumanggap ka ba? Sabi rito ni Pablo, kausap niya ang mga believers sa Roma, tumanggap tayo ng different gifts according to the grace of God. Kaya tinawag na grace gifts. Kaya kung tumanggap ka, gamitin mo yung gift na yan ni Lord sa'yo. At ano yan? Una, kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng propesiya. Sa English ay gift of prophecy. Gift yan ni Lord. At itong gift of prophecy na ito, kapatid, hindi ikaw ang talagang magsasalita. Gagamitin lang ang dila at bibig mo. Ang magsasalita ay ang Holy Spirit. Ang aking experience dyan, naramdaman ko, parang gusto magsalita, dito manggagaling, parang may umaakyat siya. May umaakyat. First time ko yung dati, may umaakyat dito, may umaakyat. Pagdating dito, lalabas na siya. Hindi ko alam kung ano yun. Kung ano sasabihin ko. Kaya nga, ang sabi rito,
magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. So, faith yun. Pag nag-prophesy ka, hindi mo na kasi kung ano sasabihin mo, kung ano lalabas sa bibig mo eh. Kailangan gawin mo yun ayon sa measure ng faith na meron ka. Kaya kung mataas ang faith mo, lalabas yun, ako ang inyong Panginoon, magsisi kayong lahat, mga anak. Ganun po yun, bigyan lalabas po yun. Na hindi mo naman pinlano yung sasabihin mo na ganun. Nakuha niyo, kapatid? Katulad ng prophecy nung last Tuesday, isa pang Tuesday, ang prophecy niya, marurumi kayo, mga anak. At marami sa inyo ay nanonood pa ng mga pornography. Sabing ganun. Nung Tuesday na yun. Oh. Hindi naman pinlano yun, hindi naman paplanuhin. Ito ang sasabihin ko. Hindi. Galing sa Diyos yun. Gift of prophecy. Nire-reveal ang kalagayan ng ibang kapatiran. Anong re-respond pagka nakarinig ka na ganong prophecy? Repentance. Kaya sabi ko, mag-change tayo ng program. Dadako tayo sa Song of Repentance muna. And then, kasama ang Prayer of Repentance. Yun po, nabago. Nung mabago ang program, di ba, gumalaw ang Lord. Kaya nung nag-a-announce si Sister Tintin, naiyak-iyak pa si Sister Tintin, naramdaman niya yung presence ni Lord. Why? Bakit na-experience yun? Kasi tama yung response natin sa prophecy. Whenever may prophecy, may tugon ka doon. Hindi yung babaliwalain mo yung prophecy. Di ba? Diretso tayo sa programa. Hindi. Kasi bakit alam ko paano gagawin? Kasi na-experience na namin yan. Pag may prophecy, kailangan, Lord, bigyan mo kami ng tamang response doon. Humility before the Lord. Yun po ang ginawa namin. Gumalaw si Lord. Grabe na-experience ko din doon. At inaasahan ko na maraming mga kapatid ang magpa-prophesy. Bigay ni Lord yan. Amen? Huwag lang kayong matatakot. Kasi nakakatakot talaga. Nung una ko naranasan yan, hindi ko alam kung ano sasabihin ko. First time ko naranasan yan, year 1980. Sa isang worship namin. Umakit ako kasi mami, Ako! Hindi na masundan kasi kulang ako sa faith. Kulang ako sa faith eh. Natatakot ako kung ano lalabas sa bibig ko. Kung ano sabihin ko. Kasi parang ramdaman ko meron eh. Ganun. Pag hindi mo nasabi, ang bigat. Kaya natapos yung service, ang bigat. Sabi ko, Lord, nagkulang ako sa faith. Oh. Anong gagawin ko para mag-increase ang faith ko? Yung prayer language gagamitin ko. Kaya ano mga nagpa-prophesy, hindi ka basta-basta makapagpa-prophesy. Kung hindi mo practice, gamitin ang prayer language ng Holy Spirit, which is speaking in other tongues. Tongues ako ng tongues sa bahay. Kahit nasa opisina ako, silent lang, tongues ako ng tongues. Kaya noon pong Sunday service na, kasagsagan ng worship, naramdaman ko na naman siya. Pikit ako ganyan, buka ng bibig ko, ako ang inyong Panginoon. Mga anak, nasa inyo ako. Huwag kayong matakot. Dire-diretso na. Hindi ko naman alam kung ano sasabihin ko. Basta may nag-guide sa dila ko na kung ano sasabihin. Wala akong pinaplano sasabihin ko. Bitaw na ako ng bitaw. Mamaya, narinig ko nila, nag-iiyakan yung iba. Nagtitilian doon sa prophecy ko. Hinihipo pala sila sa prophecy. Ganun po yun. Alam niyo po, magiging buhay ang gawain po natin pag kayo lahat ay nag-desire na maggamit kayo na mag-prophesy. Kasi ang sabi, ang gamit ng propesya ay para sa ikatitibay ng lahat. Pero ang gamit ng praying in tongues ay para sa pansarili niyang katatagan. Pero ang gamit naman ng prophecy ay para sa katatagan ng lahat. Okay? Naintindihan niyo po ba ako? Ay, salamat naman. At verse 7, another gift ay gift of service. Ito po ang kung paglilingkod ang ating regalo buhat sa Diyos, maglingkod tayo. Gift of service. Ano itong gift of service na ito? Okay, mamaya paliliwanag ko po yan isa-isa. Kung magturo naman ang tumanggap ng regalo ng pagtuturo. Gift of teaching. Iba-iba po dinidistribute ng Holy Spirit. Okay? May gift of prophecy, gift of service, may gift of teaching. Ano pa, kapatid? Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob.
gift of encouragement or exhortation. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, meron din palang gift of giving. Salamat sa Diyos, nagbigay si Lord niyan. Kung nagkataon, paano tatakbo ang simbahan kung lahat ay madamot? Di ba? Paano ang church mananatili kung hindi siya nagbigay si Lord ng gift of giving sa mga miyembro? Wala. Kaya yung offering box natin, walang laman. Tiyak. Bayaran ng kuryente, 25,000. Di, mapuputulan tayo ng kuryente. Buti na lang si Lord nagbibigay ng gift of giving. Okay? Kaya, ang sabi rito, kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Next natin, kung pamumuno naman ang inyong kaloob, gift of leadership, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin nyo yan ng buong galak. So, ano yung ibig sabihin ng pagkakawang gawa? Gift of charity. Ito, ang mga kaloob o regalo ng Diyos ay hindi dapat binabaliwala dahil may pagkakagamitan ang mga yan. Una, ang gift of the Holy Spirit, na tumutukoy sa baptism of the Holy Spirit with initial sign of speaking in other tongues. Ang gamit nito ay upang magbukas ng pintuan ng kapangyarihan ng Diyos sa mga mananampalataya para mapagwagian nito ang mga napapahamak sa sanlibutan. Kailangan ang gift of the Holy Spirit for effective evangelism. Hindi ka basta-basta makakahikayat ng tao kay Kristo kung hindi mo basta ma-experience itong gift of the Holy Spirit na ito with initial evidence of speaking in tongues. Number 2, ano ang gamit ng 9 spiritual gifts of the Holy Spirit? Ang gamit nito ay para tumibay, tumatag, at lumakas personally ang isang mananampalataya. At magamit ang kaloob na yan para makatulong sa ibang kapatiran o sa ibang tao. Yan po ang gamit ng 9 gifts of the Holy Spirit. Okay? At ikatlo, yung binabanggit ko, is the 7 grace gifts of God. Ang halimbawa ay gift of prophecy. Anong gamit niya? Para sa personal na pagpapalakas. At sumunod, yung gift of service. Ito yung kaloob na pagpapagamit sa Panginoon. Ibinibigay yan sa ilang church member, kaya po may mga nagbo-volunteer para gumawa sa church. Hindi pwedeng mag-volunteer ang sino man kung wala siyang gift of service. Ito yung kaloob na paglilingkod. Kaya kung walang gift of service ang isang tao, gusto lang niya, attendee lang siya. Yung wala siyang responsibility sa church, a-attend lang ng Sunday. Period. Wala siyang ibang tungkulin. Walang gift of service yun. Kasi pag may gift of service ang isang tao, hindi siya papayag na attendee ka lang paglinggo. Kaya gusto mo magamit ka ng Panginoon. Amen? Oh. Yung iba, nagmamadaling umuwi agad yan. Pag walang gift of service. Pero kung may gift of service, kasiyahan sa puso nila na magtrabaho sa church. Pinagbubuti nila ang paglilingkod nila sa Diyos at hindi niya ito pinababayaan. Kasama din sa gift of service, yung mga nagbo-volunteer sa media ministry. Yung mga nag-apply sa media ministry. Hindi kayo mag-a-apply kung wala kayong gift of service. Yung mga mananayaw sa dance ministry. Yung praise and worship team, yung ushering at consolidation ministry. Meron kayong gift of service, kaya kayo ay nag-volunteer na maging manggagawa kahit walang compensation. Anong purpose? Para maging maayos ang gawain ng Panginoon. Siya nagbibigay nun. At tuwang-tuwa ang tao na magamit sila ng Panginoon pag meron silang gift of service. Hindi naghihintay ng kabayaran yan. Pero kung ang hanap mo ay babayaran ka sa bawat ginagawa mo sa church, wala kang gift of service. Kasi ang gift of service, sacrificial. Katuwaan mong magamit ka ng Panginoon. Ganun po yun. Yung iba, may gift of teaching. Ito yung mahilig magturo. Nagbo-volunteer yan sa children's ministry. Malinaw, magturo, enjoy niya ang pagtuturo. Yung may ganitong gift ay nagbubukas si Lord ng open door para magkaroon siya ng Bible study.
Kasi mahilig itong mag-aral ng Bible at mag-memorize ng mga verses. Lalo na pag may Bible school o discipleship or children ministry training, naku, hindi mawawala yan. Yung taong may gift of teaching. Hilig din niya ang magbasa ng ibang book na makatutulong sa kanyang paglago sa kaalaman. Walang may gift of teaching na tamad mag-aral o pumasok kung nag-aaral sa ating Radiant Bible School. At sasabihin niya, may gift of teaching siya, tamad ka naman mag-aral. Walang ganun. Kaya nga gift Sabihin, ability galing sa Diyos yun. Kakayanan galing sa Diyos na ikaw ay binibigyan niya ng ganoong supernatural talent para magturo. Nagbibigay din si Lord ng gift of exhortation or encouragement sa mga preachers at ilang leaders or workers para maalagaan ang mga kapatiran na nangihina sa faith or spiritual life because of problems. Si Lord din ang naglalagay sa church ng mga financial supporters sa church sa pamagitan ng pagbibigay niya ng gift of giving sa mga mananampalataya sa church. Kasi paano tatakbo ang church kung walang pera? Walang pambayad ng kuryente, tubig, allowances ng mga pastors at pambili ng mga kailangang gamit sa church. Amen? Hindi makakalikom ng pera kung hindi magbibigay si Lord ng gift of giving sa mga miyembro. Kaya maasahan mo, yung mga may gift of giving, pag offering time, naku, tatakbo agad yan. Ilalagay agad nila. May gift of giving yan. Yung mga walang gift of giving, wala, hindi tatayo yan, hindi magbibigay yan. Hindi sila binigyan ng Diyos ng gift of giving. Kaya hindi sila pagpapalain ng Diyos dahil wala silang ibibigay. Yung mga may gift of giving, yun ang pinayayaman ng Panginoon. Ginagawang millionaire, billionaire ni Lord kasi para maitulong sa gawain niya. Okay? Ngayon, nagbibigay din si Lord ng gift of leadership para maayos ang pamamalakad sa church. Nagbibigay siya ng gift of leadership sa bishop and pastor sa church. Dahil papaano ang church ay titindig at magiging maayos ang pamumuno kung hindi siya magbibigay ng gift of leadership. Ang pagiging bishop, pastor o member ng council or ministry heads at pagiging cell group leaders ay gift of leadership yan ni Lord. Para matulungan ng church na umabante, lumago at mag-function ayon sa plano nito. Galing din sa Diyos ang pagiging matulungin sa mga nangangailangan. Katulad niyan, si Lord Jesus ay nagbibigay din ng gift of charity or gift of showing mercy. Ito po yung pag ang church ay nag-announce ng donation or contribution sa mga nasunugan na kapatiran, nabahaan o may nagkasakit o namatay. Yung mga may gift of charity ay number 1 sila na nagbibigay na kusang loob. Kaya pag in-announce ni Sister Ana Quesada na meron po tayong donation drive para po sa mga ganitong kapatiran na kung saan po ay merong nangyaring hindi maganda sa kanila. Yung mga may gift of charity, naku, unang-una agad yun, magpa-promise yun. 1,000 po sa akin. 500 po sa akin. Kahit wala siyang pera, 100 po sa akin. Okay? Up next natin, kapatid, doon sa mga hinihingan ng parapol para sa ating Thanksgiving mamayang gabi, ang nagre-response po dyan ay yung mga may gift of charity. Hindi na po pinapalo up yan ng mga head o ng mga nag-meet. Oy, paalala ko lang po sa inyo. Hindi na kailangan yun kung may gift of charity ka. Alam mo na yun. Kailangan mo mag-donate ng parapol mamaya sa Thanksgiving. Okay? Kahit hindi ka minute, hindi nakasama ang pangalan ko doon, lalapit ka dito sa council, magpaparapol ako ng refrigerator. Kasi may gift of charity yan eh. Okay? Kaya alam na ninyo. Ngayon, mag-form kayo ng small group of 5 people. For 5 minutes lang ito. And answer the following questions. Okay? Ano ang nakita mong gift or gifts na binigay ni Lord sa iyo sa mga nabanggit sa pangangaral kanina? Ikalawang tanong, bakit mo nasabi na may gift or gifts ka na ganun? At ikatlo, paano ka nagamit ni Lord dun sa mga gifts or gifts na binigay niya sa iyo? Yan ang isi-share niyo sa inyong grupo. 5 tao sa isang grupo. Yung hindi po magkakakilala, kailangan po magsama-sama kayo. Yung mga magkakilala, hiwalay muna kayo para makilala niyo yung iba. Tumayo tayong lahat. Humanap ka, kapatid, ng 4 na tao. Tapos mag-circle kayo at ito, sagutin niyo yan. Patungkol sa gifts, supernatural gifts ng Holy Spirit.
Matagal talaga ang topic na yan. Matagal talagang ituro ito mga gifts na ito. Kasi gifts yan eh. Hindi pwedeng tayo talaga magmamadali eh. Hindi, at least 5 minutes lang yan. 5 minutes lang po yan na sharing. Ito po yung sabay na lang daw po yung sa second timer tsaka yung sa dito. Oo. Nasa likod po yung Pagkasama-sama. Okay, sige. Sige po, eto po, buo lang po kayo. Mag-circle po kayo. Mag-usap-usap po kayo. Pwede nakatayo, pwede nakaupo, pwede nakaluhod. Mag-usap-usap po kayo. Oo, tatawag ko na sila. Ayan, sagutin niyo po ang tatlong tanong na yan. Mag-sharing kayo patungkol dyan. Ano nakita mong gift or gifts na binigay ni Lord sa iyo sa mga nabanggit sa pangangaral kanina? May gift of service ka ba? May gift of teaching ka ba? May gift of charity ka ba? May gift of leadership ka ba? May gift of prophecy ka ba? Aside pa doon sa 9 spiritual gifts, may gift of word of knowledge ka ba? Ayan. At ikalawa, bakit mo nasabi na may gift ka na ganun? At ikatlo, paano ka nagamit ni Lord doon sa gifts na meron ka? Kung wala ka naman nakitang gift, sabihin mo lang, wala akong gifts. Pag-pray nyo siya na magkaroon, sayang ang buhay niya. Huwag siya maging useless na anak ng Diyos. Last 2 minutes. Maigsi lang po ang sharing nyo. Last 1 minute. Lahat po ba nakapagsalita na? Baka may gifts of healing ka.
Last 5 seconds. 4, 3, 2, 1, 0. O, stop na po kayo ng sharing nyo. Kung bitin kayo, di mag-usap kayo mamaya after the service. Pagpatuloy nyo yung kwentuhan nyo. Okay?